Malayo-layo na rin ang ating kinalasahanin. Sa langit, huwag na nating paabutin. Tayo'y kumanaman, sariwang hangin. Sa langit namin nagtitigman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, dito na naman po ang inyong lingkod sa Ed Rosales po sa Auction Balita. No? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang Wow Auction Balita, maganda nga po sa inyong lahat. Ano? At syempre, mamaya po ay ipapakita po natin yung isang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan dito sa may Parañaque, no? At ito nga ay nagpapabati, no? Sapagkat matagal na po nating kaibigan ito, no? Si PO1 Alan Laberes, no? Parañaque Traffic Bureau, no? Kaya yun po yung ating binabati sa kanyang kaarawan ngayon. Sana ay maging malakas, malusog, at sana makamtan mo ang lahat ng wish mo sa buhay, no? Yan ang isa sa pinaka-importante, yung isang tao ay maging malusog, no? Ayan. At pwede ba tayo magpatugtog ng birthday song, Ami? Ay kung kaya ba? Okay, at para na sa ganoon ay sila ngayon ay nagsiselebrate ng kanyang kaarawan dito sa may Parañaque, mismo sa headquarters ng Parañaque Traffic, sa pangungunan ni Major De Luna, no? Ang hepe po ng traffic. At ito po ay si PO1 Alan Laberes ay isa sa nasabing investigador ng Parañaque Traffic, no? Kaya tayo ay sabi nga natin, lahat po sila ay kaibigan natin, no? Maliban doon sa mga talagang ayaw maging magpakatotoo, no? Dapat sila lahat na maging makatotohanan po yung kanilang mga sinasabi, gaya po ni PO1 Alan Laberes, no? At okay, at para sa iyo to, no? PO1 Alan, ang may kaarawan ay bibigyan natin ng kaunting tugtuging para sa kanya. Go! Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Ayun. Ng iba, no? At pasensya ka na, Alan Laberes, no? At medyo ang singer natin tok, no? O kaya gutom. Sana mabusog po sila at malasing mo, ha? At yan po, ano? Nako, para sa akin lang po, kung sino ang gusto kong maging presidente, ay ang gusto ko talaga maging presidente, yung may puso, makadiyos, makatao. Hindi kailangan yung matapang, no? Basta ang importante sa akin, hindi baling magnanakaw, no? Kasi ang sinasabi po natin, ang lahat po ng karamihan na nanunungkulan mula noon hanggang ngayon, totoo lang po ito, kasi wala po tayong tinatago rito, Ang karamihan po nanunungkulan ngayon, bato-bato sa langit po ang tamaan, may bukol, ang gusto ko pong maging presidente sana si Binay,
Ha? Kasi ang Makati, maunlad ang Makati dahil nandyan po lahat ang mga negosyante, no? Ang lahat ng mga senior citizens, senyorita, senyorito, no? At kung tatanungin naman natin kung may puso sila, marami na rin pong natulungan si Binay ng mga OFW, no? At ito naman pong pangalawang gusto ko, sana ang gusto ko rin si Duterte, no? Kaya lang iba naman ang kanyang patakaran sa buhay. Ang patakaran po sa buhay ni Duterte, prangka siya. Maganda nga sana yung prangka, no? Huwag kayong ma-open sa akin, lahat ng mga followers ni Duterte. Huwag po kayong ma-open sa akin. Sinasabi ko lamang po yung aking saloobin, ano? Yung aking saloobin, gusto ko siya. Kaya lang parang wala po siyang puso. Kasi lahat po ng kanya sinasabi, kung ano yung ibinuka ng kanyang bibig, yun na yun. No? Sabi nga ng matatanda, kapag sinabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. Di ba? Urong sulong Nung una, gustong-gusto ko sana siya Nung unang ipakita yung rally nila sa Luneta. Pero nawalan ako ng gana nung urong sulong siya. Inantay muna niya makita kung gaano karami ang kanyang mga supporter. Pero, sabi ko nga sa inyo, yun ay para sa akin lang, no? Ang gusto kong presidente si Binay. Ang pangalawa si Duterte. Ang pangatlo si Grace po. Wala na. Ang gusto ko naman Vice President, para sa akin din lang po ito, Ang gusto ko maging Vice President, sa totoo lang, si Bongbong Marcos. Ang pangalawa po ay si Chis Escudero. Malinis ang kanyang pagkatao, si Chis. Magaling, matalino, abogado. Marami pong pagsubok din ang naranasan niya. At ito namang si Bongbong Marcos, kahit saan mo dalhin, kahit anong sira sa mga Marcos, ay makikita niyo po, lahat na nakapaikot po dito sa buong Pilipinas, Marcos po ang may gawa. Sabihin niyo na po sa akin, na yung mga pangyayari nung araw, yun nung martial law, marami pong nasaktan nung mga martial law, nung panahong may martial law. Isa po ako, sa nasaktan nung panahon ng martial law. Naging malupit sa akin ang tadhana. Pero, sabihin niyo po sa akin, kahit magbungkal po kayo ng record dyan sa dating MISG, sa panahon po ni Kabisi, nagdusa po ang inyong lingkod nang wala pong pagkakasala. Pero ginusto ko pa rin po ang martial law. Alam niyo kung bakit? May takot po ang tao. Kaya lang, sumobra. Naging malupit ang mga gumawa nito. Naging malupit yung mga tauhan ng mga inutusan para ituwid ang mga pagkakamali. Pero hanggang sa kasalukuyan, sa ayaw at sa gusto ninyo, ang gusto ko po ay magkaroon ng pagbabago ang Pilipinas. Kaya kung sino ang gusto kong iboto, yun ang iboboto ko. Hindi naman po pwedeng turuan nyo ako. Basta ako, sabi ko nga, ang gusto kong maging presidente, Binay, Bongbong, Chis Escudero, wala na pong iba. Grace po, Duterte. Yung tatlo lamang po na yan ang gusto kong maging presidente. Kung sino ang papalarin po sa tatlo na yan, ay tiyak, siya po yung may blessing. Pero sa pagka-vice president, nangunguna na po sa aking puso
ang mga Marcos. Kahit biktima po ako ng karahasan noong panahon ng martial law, sapagkat nabiktima po tayo eh. Ganon talaga eh. No? Halos ikamatay ko nung araw yun. At kung maghahalungkat lang po ang mga nasabing mga biktima nung panahon ng martial law, ay kasama po ang inyong lingkod. No? Kaya, pero hindi ko sinisisi yung sarili ko dahil yan ay isang kapalaran eh. Ha? Napakasakit, Kuya Eddie, yung danasin mo, yung pagbintangan ka, kuryentehin ka, at lahat ng santo gusto mong ipaamin sa iyo. Eh talagang ganon. No? Eh buhay pa naman ako eh. No? Ay, pero, yung mga taong yon na nagpahirap naman sa inyong lingkod, eh, alam ko, nandyan lang naman si Lord eh. No? Panapanahon nga lang yan. No? Sabi nga eh. Kung si Duterte naman ang magiging presidente ng Pilipinas, aba, eh walang duda. Ha? Hindi naman pwede sabihin ko, oh, siya na ang nakaupo, ayaw ko pa rin sa kanya. Hindi po ganoon. Basta sa akin puso lang ang gusto ko maging presidente si Binay. Ha? Kasi sa Makati lahat libre. Ha? Sana nga ito eh. Sabi ko nga eh. Ha? Yung lahat ng senior citizen pag bumili sa mga sa mga malalaking department store, no? Eh makakain man lang at makakuha ng itong discount na bibilhin gaya ng mga corn dip. Yan sana ay marinig ni Pina yan. Ha? At basta lahat ng uupo, sana yun lang po ang panalangin natin. No? Ha? Ay okay, lahat po naman ay ating pong binabati at pinupuri. Maganda naman ang layunin ni Grace po. Mabait, matalino, may puso, makadiyos. Oh, ano pa hanapin nyo? Ha? Hindi ko sinasabing si po. Ha? Ang inyong iboto. Basta pag-isipan po ninyo mabuti. 5 lang po naman sila eh. Oh, yung panlima, wala namang K. Oh. Kumbaga, 3 na lamang po ang naglalaban. Yung si Tuwid na Daan, wala namang K. Ultimo nga yung kanyang may bahay, makita mo pagbabalang ng kotse. Ha? Abay, kala mo kung sinong prinsesa eh. Ha? Kung hindi pa natin na-check o na-background, yung kanyang, nako, mahirap na lang eh. Ha? Yan po sana yung ating, At, dito ay makikita po natin. Ako, sabi ko nga, lahat basta makatao, makadiyos, may puso, ha? Matulungin. Si Binay, alam ko, marami na po siya natulungan. No? Sa buong Makati, Binay po ang maririnig po ninyo. No? Kahit saan lugar, saan sulok man. Parang yung programa po ng Wow Action Balita, kahit saan sulok ng mundo. Oh. Pero ang aking hiling lamang, tulungan po ninyo, yun talagang dapat at karapat dapat. O kagaya ni General Maganto, tatakbo senador. Ha? May prinsipyo po yan. Kilalang kilala. Ha? Lumaban po yan ng kudita. Ha? Kaya nagkaroon ng diferensya yan. At nabaril yan. Ay tulungan po natin siya. Ha? Si Kit Lagare, tatakbo po yan. Ha? At siya po ay isa sa pinakamagaling na broadcaster din. Sa iba't ibang istasyon ay nakasama po rin natin yan.
sa kanyang istasyon, ang bansag sa akin ay si Masinggan, no? Sa KITV Philippines, no? At yan po ang bansag nila sa akin, Masinggan. At dito naman po, tatakbo rin po ng Vice Mayor ng Quezon City, si Roland Hota. Batikang broadcaster din po yan, publisher na ngayon, no? At wala rin pong kinatatakutan yan. Kaya tulungan po natin. Si Romulo, magaling na tao rin po yan. Tatakbo senador. Tulungan po natin. Ito pong mga binabanggit ko po sa inyo, nasupok ko na po at natulungan na po ako nito ng personal. Sa aking may bahay. Lumapit po ako sa kanyang tanggapan, pero hindi po ako nagpakilala. Yan po yung mga binabanggit ko na hindi po ako nagpakilala, na ngayon ay tinatanaw din po natin ng utang na loob. Hindi porque sinasabi ko sa inyong tulungan po natin ay pipersahin ko po kayo, hindi po. Nasa inyo po yun. Basta ang binabanggit ko lang po kung paano niya tinulungan ang aking pamilya nang lumapit po ang inyong lingkod. Si Kit, Lagari, Roland Hota, mga nakasama po ng inyong lingkod yan. Sa iba't ibang istasyon, sa BL, DCXQ, DWBL, at doon din po sa nasabing etong nakalimutan ko na, ang Forces Radio, DWDD, no? Yung mga nakasama po natin diyan yan, yung mga taong yan natatakbo ngayon. At saka si Konsehal Jonjong Concepcion, ng 1st District ng Pasig. Tulungan po natin na mag number 1 po. At ang umuugong nga ngayon sa District 1 magna number 1 po ang nasabing si Jonjong Concepcion, na dating isang barangay captain, ngayon ay tatakbo sa pagkakonsehal ng 1st District ng Pasig, no? Balitang balita at putok na putok, number 1 na po si Jonjong Concepcion ng Pasig sa District 1, no? At dito naman po sa may Pasay, matunog na matunog pa rin po ang pangalan sa 2nd District ng mag-aamang Reynaldo Padua, Ray Jr. Padua, Ellen Padua, no? Number 1 po sila sa survey dyan sa District 2. At dito naman po sa District 1, ang hindi po makakalimutan ng taong bayan ng buong Pasay, etong pangalang Tonya Cuneta. Ito raw po yung kaisa-isang Tonya Cuneta sa Pasay na hindi po matatawaran ang mga ginawa po sa buong Pasay, no? Maalalahanin, matulungin, hindi suplado, hindi suplada. Pagka humingi ka ng tulong, agad-agad ay naaksyonan ka, no? At kung dito naman po sa pagtakbo ng mga mayor dito sa Pasay, tingnan po natin lahat yung comparison ng dalawa, si Rojas o si Calixto. Si Calixto po ay doktor, marami pong natutulungan na tao. Si Mayor naman po laging sa kasino, marami rin pong natutulungan sa kasino, para magpatalo ng pera. Sabi nga, may kasabihan na yung pera daw ng Pasay ay dinadala daw ng nasabing mayor sa kasino. Totoo po ba yun, Mayor? Hindi naman po siguro. Sabi lang ng kanyang mga kalaban sa partido. Alam mo naman sa mga partido, sa bawat partido po, may kanya-kanya pong iniendorso. Ang programa po natin ay wala pong iniendorso.
ha? Yung gusto ko lang, ha? Si Binay. Grace po, Duterte. Vice, Marcos, Chis Escudero. Wala na pong makakatapat po dyan sa ganyan. Halimbawa, si Trillanes ang tatanungin nyo, nako, wala pong kakwenta-kwenta pong tao yan. Ha? Sa totoo lang po, si Unasan, ganun din po. Ha? Mga pangako na napako na yung sinasabi po nila na ang lahat ng mga nakapaligid po sa kanila ay kanilang tutulungan. Di wow, sabi nga natin ganyan lang po talaga yan. Ha? Nakita mo nung manalong senador na nahimik, na akala mo tinahi yung bibig niya kung anong gandang lalaki nito, siyang tahimik doon sa Senado wala ka nang narinig. Ha? Pero nung magkaroon ng kudita, ang ingay po nito. Ha? Sabi nga ha? Ganun din si Trillanes. Nung mapunta sa Senado, naging maingay nitong tatakbo ng pagka-Vice President. Pero yung pinangako niya at ipinaglaban nila diyan sa nasabing Oakwood Mutiny sa Makati, wala na po yun. Nasaan po yung mga kasama niya? Mga nagdusa. Ha? Pero siya pasarap buhay. Di ba? Kahit na sa loob siya ng kulungan, nanalo dahil sa taong bayan, sa awa. Na ang pagkakaalam ng taong bayan, yung kanyang ipinaglalaban, yung Oakwood Mutiny nila, ay totoo. Pero tingnan mo, nasaan ngayon? Yung mga pinangako nila, na kaya po sila nag-aklas, noon ay gusto nilang ipaglaban ang lahat ng mga benepisyo ng mga sundalo. Nasaan po? Ilang taon na po kayo dyan sa Senado? May nagawa na po ba kayo na batas para dyan sa mga sundalo na umaasa na habang nandyan kayo, ni Unasan, ni Senador Unasan, yung nagkudita, sino po yung mga tumulong sa inyo? Mga sundalo po na mga isinama po ninyo at sumama at naging sampalataya po sa inyo nung kayo ay magkaroon ng kudita. Ilang kudita po sinamahan kayo ng mga sundalo. At yung mutiny naman ng Oakwood ni Trillanes, di ba marami rin po ang sumama sa inyo? Nasaan po ang pinangako nyo? At kayo ay yung kahirapan, yung supply ng mga sundalo. Di ba? Mula nang matungtong kayo dyan sa Senado, nawala na po lahat yun Kayo ba? Ako? Ikaw? Anong masasabi ninyo kila Unasan at saka kay Trillanes? Ito saganang akin lang po. Kung may reaction kayo, reklamo, tawag nyo sa akin. Doon, magkaroon kayo ng reaksyon. Tungkol doon sa tinatalakay ko kay Unasan at saka kay Trillanes, patunayan nyo po na may nagawa po sila. Ano po ang nagawa nila? Kaya siya nag-aklas noon sa sundalo dahil mayroon silang ipinaglalaban. Ano po yung pinaglalaban po nila? Pansarili na lang po. Di ba karamihan ng mga guardian ngayon sa buong Pilipinas? Sino po ang mga tumutulong? Kanya-kanyang founder, kanya-kanyang chairman, kanya-kanyang presidente, kanya-kanyang national chairman. Wala man lang na itutulong yung mga founder. Grabe. No? Kaya sabi ko nga kapag naiisip ko, ang isa sa binabati natin at pinupuri natin, si General Lim. No? Ang national chairman ng Guardian sa buong Pilipinas at sa buong mundo. No? At saka si Mickey Mouse,
Yan po yung pinupuri natin pagdating sa kanyang panunungkulan. Sabi nga, naging chairman ng PCRG yaan ay iba't ibang samahan ang hinawakan po ni Mickey Mouse, pero tagumpay po yan. Ewan ko kung siya ay tatakbo ngayon, pero pagkakaalam ko nasa probinsya po siya ngayon kung dapat matatanong natin kung siya ba ay tatakbo, kanino ba siya, kay Dikong o kay Nognog o kay Po. Nognog, Po, Dikong. Yung isa, anong tawag ni Dikong kay Rojas? Ano? Nakalimutan ko yung tawag niya. Ha? Anong tawag ni Dikong kay Rojas? Salitang ano niya yun Kalimutan ko yung tawag niya Kaya marami pong maraming alarma doon sa mga tinatawag ni no? Kaya sabi ko, lahat po ay ganun lang po. Ang gusto natin, yung mga totoong tao. Comparison lang po doon sa tatlo. Si Po, Duterte, Marroas, Binay. No? Kaya sa buong baluarte, meron naman nagsasabi na kaya po gustong-gusto ng tao itong si Dikong Duterte. Dahil 20 years na raw pong humawak ito ng pagka-mayor doon sa Davao, wala po naging korupsyon. Ewan ko yun po yung naririnig ko. Ewan ko kung totoo o hindi. Kaya kung may mga tiga Davao na pwedeng mag-share doon sa mga panunungkulan ni Dikong Duterte, pwede po kayong mag-text sa aking cellphone number, no, sa 0908-312637. Ayan, smart po yan. Sa Globe naman po ay yung sa TM ko 0906-112-7237 po. Yan po yung mga number po natin. Pwede po kayo mag-share sa akin. Yung mga tiga Davao at tiga Maynila na nanonood at nakikinig ngayon sa programa po natin, sino po ba ang gusto nyong maging presidente? Meron akong inilabas sa Facebook. Sino ang gusto nyong maging presidente? Binay, Duterte, Grace po, Miriam, sino pa? Yung si Rojas. 5 lang po sila Yun po yung aking gustong makuha, yung survey na totoo ng tao. Huwag niyong dodoblehin. Kailangan isang isang pangalan lang para wala po tayong dayaan. At siguro naman doon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa atin, humihingi po ako sa inyo na kung maaari, kung sino po yung gusto nyo maging presidente, i-chat nyo po sa aking Facebook, sa wowactionbalita@yahoo.com. Diyan po ninyo o kaya sa edo_56 stronger35@yahoo.com. Para nun sa ganon ay pumasok po sa akin, no? O kaya dito sa aming hotline sa 788-3607 para malaman natin kung ilan ang may gusto
kay Vice President Jojo Marbinay o kaya kay Mayor Duterte at saka dito kay Grace po. Oh, di ba? Tatlo lang po sila eh. Ang pagkakaalam ko, tatlo na lang sila. Mga naglalaban. Hindi naman po kasali si Rojas dito. Sa labanan dito. Nakita nyo, hindi nga makaungos yung Rojas. Ang halos sa bukang bibig ng taong bayan ngayon eh. Binay, Duterte, Grace po. Huwag nyo sabihing napakaingay po ng mga supporter ng mga Duterte. Huwag nyo rin pong ipangahas na akala po ninyo yung lahat ng tao na may sticker na Duterte ay may gusto na po sa inyo. At huwag naman po ninyong pintasan sinugnog. Dahil sinugnog din ay mayroon din talagang mga supporter siya at yung may gusto rin sa kanya. Yung pangatlo naman kay Grace po, aba, kung anong tahimik nun. Aba, huwag kayong kasi siguro. Baka mabigla kayo. Alam nyo naman ang tatay nun. Laging binubugbog, laging sinisipa, ginugulpi. Pagdating ng huli, siya rin ang hari, no? Siya pa rin ang nakatindig. Kaya wag nyong iismulin. Wag nyong iismulin yung Grace po, yung apelyidong po. Dahil nandyan po lahat. Pag bumili ka po, kahit ano po, lahat po may po. Kasabihan po yan na gumalang ka. Pag kumatok ka magandang gabi po, magandang araw po, magandang tanghali po, no? Good evening po. Mapa English, mapa Tagalog, may po Sabi nga ng tatay ko nung araw daw, pag pumasok ka sa bahay ng may bahay, kumatok ka, iwan mo tsinelas mo, magmagandang gabi ka. At siyempre, laging may po. Sila po yun, bumili ka nga ng mga prutas. Napakaraming prutas na may pangalan po. Di ba? Kaya, yung dikong, isa lang yun. Dikong. Di ko nais tanggapin. Buti pa yung nognog. Yung nognog kasing kulay ko yan iboboto ko yan. Si Grace po ganun din. Si Duterte ganun din, iboboto ko silang tatlo. Pero ang gustong-gusto ko, Binay, Grace po. Yung dalawa lang ang gusto ko. Kung mawawala man si Binay, si Grace po ang gusto ko. Alam nyo na kung sino ang gusto ko. Kung mawawala si Binay, si Grace po ang gusto ko. Mabuti yung sinasabi ko sa inyo. Okay, dakuan naman po natin yung mga gumagamit ng pangalan ko at pangalan ng hepe ko. Ang pangalan po nito ay isang major po ito, retired major, Chito. Sa susunod, lalagyan ko na po ng apelyido. At yan po, at sabi ko nga sa iyo, retired major, hindi po ako natatakot sa inyo kahit saan po tayo magkita. Hindi po ako natatakot sa inyo kahit retired major kayo. Pare-parehas lang tayong kumakain ng bigas. Ako nga, sabi ko nga bago kainin ng bigas, sinasaing ko muna. Ewan ko,
kay Major kung sinasaing muna niya bago niya kainin. Hindi eh. Pati pagkain ng iba, kinukuha mo eh. Oh, di wala kang kwenta. Wala kang kwentang tao, Major. Ha? Sayang. Akala ko pa naman tunay kang kaibigan, hindi ka pala kaibigan eh. Nakasama mo lang ako saglit eh. Pagkatapos trinidor mo na kami. Ginamit mo na ang pangalan ko, ginamit mo pa ang programa ko, ginamit mo pa rin ang pangalan ng hepe ko. Swerte mo at pinipigilan lang ako ng hepe ko. Pero huwag mo akalain na hindi ko kayang banggitin ang pangalan mo, pati apelyido mo, pati yung bansag sa'yo, sa buong Cavite. Chito. Ha? Retired Major ng CIDG, Chito. No, nakakahiya ka. Ang gagaling ng mga CIDG. Ha? Ay, Chito. Makalimutan ko eh. Talaga naman pong ewan ko kung bakit lagi ko nakakalimutan si Chito. Chito. Kasi hanggang sa pagtulog ko, naiisip ko na may Chitong trumaydor sa akin. At yan eh, kahit na kailan. Oh, kung may advance ka, Major, tawagan mo ako. Magkita tayo. Para malaman mo kung sino yung trinidor mo at ginagamit mo yung pangalan ko at pangalan ng programa ko. Tarantado ka. Akala mo siguro lahat ng tao ay kaya mo. Anak ka ng teteng. Sana tamaan ka ng kidlat dahil sa paggamit mo ng pangalan ko at paggamit mo ng programa ko, pati ang paggamit mo sa pangalan ng aking chief reporter. Anak ka ng teteng. Kaya ikaw, Major, hindi ako magsasawang banggitin, tuwing oras ng programa ko, yung pangalan mo, Chito. Retired Major. Kaya kayo, na mga pinupuntahan yan, na ginagamit po ang pangalan ng aking programa, pati pangalan ko, at pangalan ng aking hepe, itawag nyo po sa akin. May mga ipinigay na po ako sa inyong mga calling card ko. Para na sa ganon, ay matigil po yung katarantaduhan ng nasabing Chito. Anak ka ng teteng Chito. Buhay ka pa. Sana huwag kang karmahin sa ginagawa mo. Yung pagkain ng iba, kinukuha mo at inaagaw mo. Hindi naman para sa'yo. Dapat ang kainin mo lang yung para sa'yo. Di ba? Ballpen at papel lang ang katapat mo. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung talagang may yagbos ka, tawagan mo ako. Alam mo ang cellphone number ko. Nag-iwan ako ng mga mensahe doon sa mga niloloko mong tao. Laging paikot-ikot. Ay akala mo siguro Chito. Nako ganda mong lalaki, Chito. Pero mas maganda kaming lalaki sa'yo.
Dahil hindi kami gumagamit ng hindi namin pangalan. Kahit saan kami pumunta, ang gamit po namin ay pangalan namin. Hindi kagaya mo, naturingan kang retired major, ang gamit mong pangalan ko, pangalan ng chief reporter ko, pangalan ng programa ko, pah! Lintik ka. Kaya lagi po natin sinasabi na ang gumagamit ng pangalan ko, tandaan po ninyo, nung mga unang panahon, nung panahon na isang broadcaster na gumamit din ng pangalan ko, kinagalitan ko siya. Kinagalitan ko siya na magkatagpo po kami. Sabi ko nga sa kanya, ikaw, sabi ko, broadcaster ka rin, pero bakit mo ginagamit ang pangalan ko? Wala ka bang pangalan? Ibig sabihin, ang pangalan ko ay gusto mong gamitin at gusto mong sirain sa mga lakad mong iba't ibang katiwalian? Aba, ay mahiya ka. Hindi ko pinagagamit ang pangalan ko sa iba. Pati pangalan ng chief reporter ko ay ginagamit ninyo. Akala nyo siguro hindi namin kayo matutunton. Kahit saan sulok kayong pumunta, Major, nakasama mo yung mga house show na yan, ay magkakatagpo rin tayo. Subukan mong pormahan ako. At titiyakin ko sa iyo, Major, hindi ka mapapahiya sa akin. Napakasakit, Kuya Eddie, ng ginawa mo. Napakasakit. Pinagtiwalaan ka na isa kang kaibigan, tapos traitor ka pala. Okay, lahat po ng tinatalakay natin at ibayin naman po natin ang issue, gaya po ng mga video karera sa iba't ibang lugar ni Jojo Sidinho sa Taguig, yung Taguig po na yan ay talamak po yung mga illegal na sabong sa release ng Trinjan. At itong loading at video karera nagkalat din po dyan. At color game dyan sa Taguig, sa buong Taguig, sa Pasay, video karera din, loading. Sabihin nyo sa akin walang loading sa Pasay at saka mga video karera. Bakit? Diba? May vulture din dyan. Anong sasabihin nyo sa akin? Dito naman po sa may Las Piñas, ay talamak din po yung alias Freddy, yung color game. Dati saklang patay ang tawag doon. Ngayon, saklang walang patay. Color game na po yun. Diyan po sa may simbahan ng mga iglesia. Nandyan lang po nakapaikot sa may tramo yung mga nasabing color game. Saklang buhay. Talamak po yan. Sino po si Jojo Sidinho? Sa Maynila din po, tambak din po yung nasabing loading. Video karera. Lahat po ng sugal sa Maynila, napakarami po. Pero nasaan po yung mga sinasabi natin? District Director Nana, pakilusin mo yung mga tauhan mo moro-moro lang yung kampanya nyo laban sa 1602 dyan sa buong Maynila. Yung mga video karera dyan sa mga Isla Puting Bato, sa Pier 4. Illegal connection sa Meralco. Naku, pinagkakakitaan po ng mga barangay captain po yan, yung mga opisyal ng ating PNP. At saka yung mga tiga Meralco, pinagkakakitaan po yan, mga illegal connection na yan dyan. Kaya sunod-sunod halos ang sunog dyan sa may Delpan Dahil dyan sa mga illegal connection.
Pati po yung nasabing mga video karera, looting. Oh, sino po ang nagbibigay ng protection dyan? Prot game. Oh, di ba? Caloocan. Oh, Quezon City. Napakarami po dyan. Hindi na po nawalan ng 16 auto sa iba't ibang lugar. Gaya ng Quezon City, Caloocan, Kamanaba, Bulacan. Oh, Muntinlupa, Talamak din po. Yung nasabing mga color game, saklang buhay. Hindi po saklang patay. Oh. Kaya po sinasabi natin na sana ang lahat po ng ating mga kapulisan, kung sino man yung nagiging protector ng mga illegal na yan, lalo po sa drugs, anak ng wetting, anak ng looting, anak ng color game. Oh, di ba? Idagdag pa natin ito si major problem na gumagamit ng mga pangalan namin. Oh. Di ba? Dapat yung maupo na chief PNP at saka yung CRPO dapat mabaksik Oh. Dapat may takot, respeto ng kanyang mga tauhan. Para pagka nag-order ng one strike policy at saka no take policy, abay sundin po nila. Hindi. Parang minuskugol lamang po yung one strike policy at saka no take policy ng ating mga matataas na opisyal, gaya po ng DILG at saka PNP chief. Oh, no take policy? No way. At saka one strike policy? No way. Oh. Kaya yan po yung sinasabi natin. Sana pag-aralan po nating mabuti ang lahat po ng mga kandidato ngayon. Sapagkat sila po yung guguhit at gagawa ng batas. Kung ilang termino po sila na mauupo dyan, sila po ang gagawa ng batas para kung batas nga po ang kanilang gagawin kapag ka naupo sila. Sana lahat po ng mauupo ngayon 2016 mula doon sa presidente pababa ay maging makatao. Makatao po. Alisin po natin, number 1, ang dapat po nating unahin na walisin yung mga tiwali sa loob ng Malacanang. O, di ba? Isunod po natin yung sa mga kabinete natin. Pagkatapos, isunod po natin yung ating kapulisan. Pagkatapos, isunod po natin yung mga governor, vice governor, mayor, konsyal, barangay captain. Nako, dumadami. Speaking of barangay captain napakarami po ngayon ng mga barangay captain na panay katiwalian po ang mga pinagagawa sa kanyang nasasakupan. Diyan lang po sa may Electrical Road, Pasay City. Ang barangay captain po dyan, si Ernesto Solis Jr. Aba, ay ang daanan po daanan po dyan sa kanilang harapan ay kumikipot na po dahil sa kakadukong po niya ng kanyang extension. Lumiliit na po yung kalsada na yan. Kaya sana do sa mga mananalo, pagtuunan po ninyo ng pansin at tanggalin, kasuhan ng mga tiga-ombudsman, yung mga tiwaling, mga opisyal ng ating pamahalaan. Wag yung ang pinipili lamang po ninyo yung walang kakwenta-kwenta. Di ba? Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw,
Muli po tayong magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ang maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyan halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa iyo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at iyong pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money to transfast.com. Napakataas ang exchange rate ng TransFast. Sa mating padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa tugay ka raw pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. TransFast is thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-transfast ka na. Send money today with transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, bukod ang unang mundo. Pero ang mga bayani ngayon, matatagpuan sa buong mundo. Hong Kong, Saudi, Europe, America, Canada, at sa napakatang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, anak, kaibigan, kala, na police Filipino worker. In short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga Filipino at sa kanilang mga merong SM Global Pinoy Program, handog ng SKRs ng SM Supermalls. Madalang maging member ng SM Global Pinoy Program. Punta lang sa SM Global at isubmit ang mga membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama ka agad na tips. At ang bawat miyembro pwede magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinakas ng iba. Ngayon, ito ay reload tap to pay cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangan magdala ng cash para sa napakaraming establishment kagaya ng SKRs and stores, food outlets at restaurants. Marami pang iba. Pwede ito sa SM, sa ATM, at via cell phone. Kasama rin siyempre ang mga dati kong perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng SM Global Pinoy Centers. Pwede remit, mag-click, makitawag, maki-internet, maki-check ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and charges at access sa mas maraming special events. Worth maging bayani. Sweet ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Pinoy, welcome ka dito. Mula sa Spark Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura,
pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ang text ng padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, no? At ipapakita naman natin, okay na yun, ipapakita natin yung ating interview doon sa ating kaibigan na si PO1 Alan Laberis, ano? Hindi yan, yung unahin mo yung may birthday. Tatlo kasi sila eh. Bali, tatlo yan. At in-interview kanina doon sa nasabi na sa Paranaque at tapos yung tatlong bungat at saka yung no? At lagi po nating sinasabi, pwede po kayong magpabate, no? Wala po apong problema. At doon sa mga gusto nating batiin, yung magagaling na pulis, ito yung sinasabi natin na Paranaque, napakagaling po niyan, napakagaling na pulis po niyan. At kapag ka lumapit ka, kahit saan po yan, at napakagalang, hindi suplado sa personal hanggang doon sa kanyang tanggapan. Kaya sinasabi natin na sana lahat po na magiging opisyal ng PNP, wag po kayo magtago sa media. Wag po kayo magtatago sa media. Dahil habang nagtatago po kayo, hinahabol po kayo ng media. Ganyan po ang ugali naming mga tiga-media. Okay, yan. At ito po, yung ating may birthdays ngayong araw na to. At sana ay ang wish po natin nga ang wish natin sa kanya hayaan mo muna siyang magsalita, no? At yung pangalan niya ilagay mo para ano. Okay. Okay. Una-una, good health para nasa ganun ay makapag-lingkod pa tayo sa mamamayan. At bilang investigador dito sa traffic, patutupad natin kung ano ang tama, matas na investigasyon. At sa ating mga kamag-anak na nasa probinsya, tuntuin ko, sana magkaroon ng magandang kalusugan, maayos na pamumuhay. At ganun din sa aking mga anak, sa aking asawa, sa mga bayaw, sa aking bayaw sa Dubai. Sana maging maganda kanilang trabaho at magandang kalusugan din. Anong pangalan mo nasa Dubai mo? Si John Mark Larcena. Okay. Saka si
Sammy Larsena at ang asawa niya si Jenny. Okay, maraming salamat sir ha. At yan po ang may kaarawan ngayong araw na to. Okay, at isa natin yung mga bumati sa kanya. Yung naka-uniforme at saka yung tatlo na ka-civilian, ano? Para na sa ganon ay... Mas mo kay sa red. Isa Traveres, happy birthday. Good day! Buhay niya. Okay, yun lang. Okay, thank you. Napaka-iksi. Yung tatlo, yung tatlong batis niya, niyang mga tauhan din, no? Yan po, na nagmamahal po. Okay, at yung bumati, go! Okay, at makita nga po sa inyo, ano ang mga wish nyo sa inyong kasamahan ng si Alan? Go! Una sa Pastrabe, pinaparin namin yung happy birthday sa kanya. Sana bumaba pa yung aming samahan dito. Dahil mabuti sa ito dito sa opisina namin. At sana maging masaya sa birthday niya. Okay, next. Happy birthday sa Reto Laveres. Sana pagpalaing ka ng may kaman. Sana maraming ka pang birthday na makamsa. Okay, next. Tapos, ngayong araw ng yung arawan, binabati kita ng magandang arawan sa iyo. Birthday. Alam mo na yun. Okay, thank you at sa pagbati. Yan po yung mga kaibigan niya at kasamahan na siyang bumati sa kanyang kaarawan ngayong araw na po. Mamaya, abangan niyo po. Yan po yung kanyang mga kaibigan, ano? Yung isang nakasombrero, mahihain. Kanina, nung hindi pa itinatapat yung video, ay nagpapapogi. Nung itapat po natin, at alam mo, karamihan sabi nga natin at yan, kapag personal na, at saka iniharap mo na yung video, nawawala yung gandang lalaki nila hindi sila tumulad kay Allen kung anong gandang lalaki niya sa personal, siya rin sa sa picture. Gaya nyo si Allen, hindi yan nahihiya pag sinabi niya na ganito o siyempre binabati natin nga pala si Police Chief Inspector De Luna, ang hepe po ng Parañaque Traffic. Yan nga pala si PO1 Alan Liberes ay siya po yung may hawak ng investigation, traffic investigation sa Parañaque Traffic, no? Thank you sir at mabuhay ka at ang wish ko sa iyo ay good health at humaba pa yung pagsiservisyo publiko mo at sana rin po ay mas marami ka nga matulungan ng mga nangangailangan ng tulong mo gaya po ng mga na-aksidente. Importante po kasi yung mga investigador dyan, yung investigador na tumutulong at umaalalay doon sa mga nasabing mga na-aksidente. Kung kagaya po ni PO1 Alan Liberes ang mag-handle ng inyong mga kaso, matutuwa po kayo at masisiyahan kayo sapagkat magalang, mabait, yaan po yung nasabing yan po yung totoong pagsiservisyo publiko. Mabuhay ka sir yan po ang natin at pinaka-importante yan siyempre at sa pamumuno pa rin yan ni Colonel Ariel Andrade, ang hepe po ng Parañaque Traffic. Nasasakupan pa rin po niya yan at kay Major Kapukyan nga pala, Major, ang galing-galing mo at ang commander sa Baclaran Parañaque, si Police Chief Inspector Roliper Kapukyan. Yan po yung PCP Commander, PCP-1 Commander ng Parañaque Baclaran. Okay. At
kay Police Senior Inspector Apolonio Balubal din ng Santa Ana, MPD, binabati rin po natin at kino-congratulate natin yung ating mga kapulisan. Basta magagaling po, binabati po natin yan. Wala po tayo ditong pinalalampas. Colonel Gilbert Cruz, ang chief ng anti-carnapping sa Southern Police District, at yan po yung inaano rin po natin, binabati natin, at yung kanyang mga kasamahan, sino man ang mga nakamonitor na mga PCR, binabati po natin yung PCR ng Silang Cavite, GMA, Rosario, Bacoor, Dasmariñas, basta sa buong Cavite, binabati po natin. Sa Laguna naman po, binabati rin po natin yung hepe na yung PD Director ng Laguna, at kahit saan po sa buong Laguna, dahil nanggaling po tayo dyan sa Mahihay, Laguna nung araw po ng Sabado. Biyernes po tayo lumakad no? Kaya Sabado nang makatungtong tayo ng Mahihay, Laguna. Ang ganda ng Laguna. Pero ang hindi ko lang po nagustuhan, yung mga reklamo na natanggap po natin dyan sa Laguna. At ito po naman, ito po naman ang ating sa mga susunod na topic dyan sa Laguna. Sa Martes at Merkules, halibasin po natin ang buong lalawigan po ng Laguna. Sino man yung tamaan doon, wala po akong magagawa. Matagal na po yan. Matagal na po yung mga reklamo na yan. Ang balita nga po natin dahil malaki raw grupo yan, kaya hindi po matinag-tinag ang mga reklamo ng maliliit na mamamayan na siyang piniperhisyo dyan sa lugar ng Mahayhay. Sige, buong Laguna ito, halibasin po natin ito sa susunod na Martes at Merkules. Idagdag pa po natin dyan sa buong Laguna yung nasabing mga pwesto piyo, si alias Pai, at saka si Saklang, sa may Rosario Market, di ba? Kaya yan po yung sinasabi natin na lahat po yan tatamaan po dito sa programa ko, at tinitiyak po natin na wala po tayong palalampasin dito. At kaya kayong may mga nalalaman sa inyong mga lugar, may mga video karera, color game, i-text nyo po sa amin at kukumpirmahin po natin kung meron, kung may katotohanan. I-double check po yan ng ating chief reporter, para na sa ganon ay makumpirmado nating mabuti. Kasi ang ating mga tiga PNP, yung text PNP, walang kwenta, walang aksyon, kahit ang DILG natin, kapag ka nag-text ka sa kanila o tumawag ka, nagpadala ka ng letter, nako, sasabihin nila kukumpirmahin po natin, sir, kukumpirmahin po natin, para lang sa ganon ay malaman po natin, di ba? Malaman po natin kung may katotohanan yung reklamo na ipinararating niya po sa amin. Ganyan
laging paiwas ang mga opisyal ng ating pamahalaan. Naniniwala po ba kayo na yung mga dating nakapwesto dyan sa Laguna, kagaya ni A.R. Ejercito, na ipinagyayabang ng isang magaling na broadcaster, na magaling daw yun, bakit hindi magiging magaling yan bukod sa ninang mo na, kumpare mo pa, may ads sa'yo kaya sinasabi mong magaling pero ang totoo, yung walang ads sa'yo, yun yung binabakbakan mo. Di ba? Nung nakaraan, di ba nagpalabas ka na nga sinasabi mo, huwag nyo iboto yung mga plastic na politiko. Kahit ikaw plastic ka di ba? Isa kang magaling na broadcaster, TV host. Pero ang totoo, ikaw plastic din. Sinasabi mo, huwag iboto yung mga plastic na party list. Bakit? Bakit nga? Bigyan mo nga ako ng magandang dahilan kung bakit sinasabi mo na plastic yung mga tiga-party list. Hindi lahat po na nasa party list ay plastic. Hindi naman po lahat ng mga mayor ay plastic. Hindi rin po lahat ng governor ay magagaling. Pagka sinabi mong magaling ito, nasubukan mo. Nasubukan mo siya. Dapat hindi ka konektado sa kanya para masabi mo yung totoo. Kagaya ko. Kaya ako sinasabing plastic din siya dahil siya itong nagpo-promote ng dating gobernador na si E.R. Hanggang ngayon siguro siya pa rin, no? Para sa akin hindi po magaling. Bakit? Bakit ko sasabihin hindi magaling? Maraming reklamo doon sa panunungkulan po niya hanggang sa kasalukuyan na marami pong nagre-reklamo. Kung mag-opisina nga raw po yan gabi o hapon. Bakit? Pelikula po ba yan? Wag po kayo maniniwala doon sa mga artista na kapag ka nakaharap po sa inyo, pakaway-kaway pa. Parang si Alin, kumakaway-kaway na ganon. Pero pagka nakatalikod na, nako, sorry ka, kasi magandang lalaki kasi si Alin. Ganyan. Sana, kung may artistang tumatakbo, o dating artista na tumatakbo, pag-aralan po ninyo mabuti. Hindi porke ini-endorso ng isang magaling na broadcaster at TV host, magaling na po. No? Nakita nyo yung isang channel dyan, kahit may ads sa kanila, binabakbakan din nila. Yun ang tama. Yun ang tama. Hanga ako sa inyo, sir. Galing nyo. Hindi kagaya nung isang broadcaster na TV host dyan, sinasabi niya, huwag nyong iboto itong mga plastic na mga kandidato, na mga party list. Plastic ka din, sir. Ma'am totoo lang. Plastic ka din. Pero sa tagal mong kino-coverage yan, wala kang maipakita sa TV mo o sa istasyon mo ng baho ng kanyang panunungkulan. Panay mabuti. Walang problema. Ang galing naman yan. Di ba? Sabihin mo nga sa akin, sobra bang galing ng dating ex-governor ng Laguna na si E.R. Wala pong bahid, dungis. Kaya maging yung kanyang asawa na mayor ng Laguna. Wala rin
ginagawa sa kanyang panunungkulan. Kaya sabi nga may pumuri pa nga kay Ramil Fernandez yung governor, yung dati niyang vice governor, ngayon siyang nakaupong governor. Aba mas kapuri-puri pa. Ay isipin mo, iba yung nakarating noon kaysa ngayon. Na personal po tayo na nagpunta sa Laguna para makita kung anong nagiging problema sa buong Laguna. Ako diyan sa daanan mula doon sa Taytay. Taytay, walang kwenta. Kainta, wala rin kwenta. Ang hinangaan ko po kay Inares, napakaganda po ng buong nasasakupan niya. Hanggang doon, Binangonan, Morong, Tanay, hanggang doon sa hangganan ng Laguna. Di ba? Napakaganda po. Kaya tayo tuwan-tuwa. Pero yung palang Laguna na yan, kung ano yung ipinakikita nila na kagandahan ng Laguna, ay may batik pala. At may nakatago pala rito na mga minang nakakasulasok. Pahuhulaan ko sa inyo kung ano yung nakakasulasok. Ano nga ba yung nakakasulasok na yan? Maraming bagay. Kakaiba. Lahat ng daluyan sa buong lalawigan ng Laguna galing doon sa pinakamatarik. Hindi muna natin na babanggitin, sa susunod na Martes natin yan tatalakayin at Merkules, para naman sa ganon ay abangan ng mga tiga Laguna yung aking tatalakayin. Ibubulong ko sa inyo, gusto nyo? Di ba? Kaya sa buong Laguna, ang programang ito lang ang magbubulgar ng baho ng buong Laguna, na matagal na pong nakatago, at halos ang mga residente rito ay mga nagrereklamo, pero wala po silang magawa. Sabi ko nga subukan ko lang, baka sakali wala naman pong mawawala kung sa akin manggagaling yung pagbubulgar, okay lang. Ang masaktan, wala akong magagawa. Kung mula doon sa itaas hanggang sa pababa magagalit sa akin, diwaw. Di ba? Kaya nga po sabi natin, ang isa sa pinakamaganda, kapag ka nagbubulgar ka, dapat nakikita mo ng dalawang mata mo, napuntahan mo, nakaharap mo yung mga tao nagrereklamo, at nasa iyo yung bawat mga lugar na kanilang mga inirereklamo. Takot sila takot sila, ayaw nila. Pero ako, sabi ko nga malakit maliit sa programa po natin, ibubulgar ko kung kinakailangan. Bato-bato sa langit, ang Laguna'y tamaan ng aking mga komentaryo. Sana tamaan yung mga dating nakaupo. At ngayon tatakbo na naman at mangangahas na naman. Natatakbong gobernador ng Laguna. Abay, mahiya naman po kayo. Ginahasa niyo na't lahat ang buong Laguna Wala po kayong ginawa kundi mag-opisina ng hapon. Pagkatapos dito kayo sa Maynila na pupunta.
Pero ang buong Laguna ay halos hindi po ninyo napupuntahan. Kaya tama po yung sinasabi nung isang tatakbong mayor diyan sa Mahayhay, Laguna, na dapat kapag ang isang mayor at hindi nyo na nakikita at hindi na nakakagawa, abay, inspeksyonin nyo na. Baka sila ay hindi na nagagampanan ang kanilang mga tungkulin bilang isang mayor. O halimbawa na lang ang kalsada na yan na madalas daanan ng tao ay naging lubak-lubak pagkatapos hindi na po napapasyalan ng mayor. Abay, problema po yan. Dapat nyo na pong sitahin ang mayor po ninyo. Dapat nyo na pong usisain kung bakit hindi po yan nagagawa. Samantalang may budget po yan. Tama siya. Dapat inilalagay nga sa bulletin board. Ito po yung ginawa ko. Mula nang ako'y manungkulan. Ito po yung pondo natin. Ito po yung mga pinagawa kong project hanggang sa kasalukuyan. Ang lumabas po sa ating pera na galing po sa kaban ng bayan ay ito po. Ito po naman ang pondo natin. Mula nung ako'y maupo hanggang sa kasalukuyan, ito po ang pondo natin. Edi wow, napakaganda. Kung ganon, bukas ang palad po ninyo, bukas para sa mamayan at nasasakupan po ninyo na ipakita kung ano yung mga plataforma po ninyo at ano po yung mga nagawa ninyo dyan sa lugar ng Laguna. Kaya kayo, Gobernador, ER, Gobernador Ramil Fernandez, Mayor Maita Ejercito, antayin nyo po sa Martes at Merkules, halibasin ko po ang buong Laguna. Aywan ko kung tatamaan po kayo sapagkat nanungkulan po ang inyong asawa dyan sa lugar ng Laguna. Kung may mag-react ng mga reporter, kung may mag-react ng mga broadcaster, kung may mag-react ng mga TV host, magpalitan tayo. Di ba? Hinahamon ko po kayo na ipakita nyo nga na walang bayad dungis ang buong Laguna. At sino plastic sa atin? Ikaw ang plastic. Kaya mo hindi maipakita ang dungis ng buong Laguna dahil nakikinabang ka. Ako hindi nakikinabang dyan. Kaya ang sinasaluduhan ko po, yung isang malaking istasyon na kahit mayroon sa kanilang pakinabang, yung tao, binabakbakan pa rin nila. Yun ang tama. Di ba? Hindi kagaya mo, plastic. Plastic yung sinasabi mo na wag iboto. Di, plastic ka din. Kasi hindi mo ibinubulgar yung totoong dungis ng buong Laguna. Bakit? Yung Bulacan. Di ba tambak ang basura dyan? Anong lagi mo pinalalabas sa programa mo? Maganda ang buong Bulacan? Di ba? Wala ka man lang babatikusin sa lugar ng Bulacan? O babatikusin doon sa Laguna? O dito sa Pasay na lang? Ipinagyayabang mo na maganda ang Pasay. Ganito si Guan. Di ba? Sabi mo nga, yung nung ilabas ko sa aking pahayagan, yung isang konsehal na ginawa kong number 1. Abay, totoong number 1. Di ba pinintasan mo? Ayan, wala yan. Tamo, nung lumabas, di number 1. Dinapahiya ka. Yung manok mo hindi nanalo. Di, wow. Akala mo, lahat ng hinahawakan mo, inananalo? Aba, ang swerte mo. Dahil lahat ng hinahawakan mo, hindi lang nababatikos yan. Pero, mayroon itinatago sa likuran ng iyong programa.
O, di ba? Pulat puti ka eh. Ha? Sana kung pula-pula. Kung green ka. Kasi may pakinabang ka eh. O. Pero dapat ang isang mamahayag, kapag ka may lumapit na humingi ng tulong, pulat puti ka man, pulat berde ka man, ano man kulay mo, pag humihingi ng tulong sa iyo at nakakasira doon sa nasabing tao na iyong itinataas at pinapangalanan, tulungan mo. Kakampi mo man o hindi kakampi, dapat mong tulungan yan. Hindi ba? Kaya nakakahiya po tayo kapag ikaw ay bumabatikos dahil sa nagkaroon kayo ng problema. Pero bumabatikos ka dahil hindi ka napagbigyan. Ganun po ba? Pero ang programang to, kahit na sino, wala akong pake. Dahil hindi ako yung taong sinasabing, binigyan naman kita. Nakikinabang ka naman sa programa mo eh. Sabi nga nung tumulong sa'yo wala kang utang na loob. Kung hindi sa akin, hindi ka magkakaroon ng programa. Di ba? Hindi ka ba nahihiya nun? Tapos hiyabang mo. Hindi balik kung hindi ko naririnig yung mga salita. Naririnig ko eh. Gusto mo bawat lapit sa'yo may porsyento. Kahit hindi mo, wala ka namang dyaryo, may porsyento. Nakakahiya ka. Kapal mo. Alam mo, hindi lahat ng tinutulungan mo ay okay sa'yo. Kita mo, yung mga tinulungan mo, ano ngayon sinasabi mo, plastic sila? Siguro hindi ka nabayaran. Ganyan eh. Pero sa programa ko, hindi po ako bumabatikos at hindi rin po ako pumupuri. Binabatikos ko kung dapat batikusin. Pupurihin ko kahit wala pong suporta sa programa ko. Hindi kagaya po ninyo, no? Naturingan madalas, sabi nga kapag may okasyon, dumarating ang lahat ng mga topic mo. Pero ang totoo, pagtalikod noon at hindi ka napagbigyan, galit ka na. Ilan po yung nagagalit sa iyo? Na mga tumulong sa iyo nung nag-uumpisa ka pa lang. At ngayon napakalaki mo na. Hindi ka nababaksak. Baka bumaksak ka. Lumagapak ka. Ako talagang ganito na ako no? Maski nung magkakasama tayo, pag sinabi kong kahit na kaibigan mo, babakbakan ko. Di ba? Kaya nga nagkakagalit tayo nung araw dahil dyan. Dahil yung prinsipyo mo, hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Ayan. No? Biruin mo, sa Pasay, binayaran na yung permit. Pagkatapos ayaw ibigay yung lisensya. Tapos nang bumabakbak ako, sasabihin mo, huwag mong bakbakan yan. Nandito ako sa City Hall. Sabi ko, dapat ikaw, kinakausap mo yung mga swapang.
Dyan sa City Hall ng Pasay. At saka yung mga mahilig sa kotong dyan sa Pasay. Alin? Yung mga nakapwesto ngayon? Wala. Dating naging mayor. Eto, sino ka? Dating naging mayor po yan. Naging acting mayor ng Pasay. Ngayon ay konsehal ng Pasay. Sino yan? Mga duwag. Ang gagaling lamang ninyo sa forma. Pero pagdating doon sa mga inirereklamo at dinudulog sa inyo, wala po kayong maging aksyon. Alin, yung tatakbo ngayon na congressman sa Pasay, si Atty. Kel, si Atty. Kel, nako! Nakakahiya ka nung ikaw ang tiga business permit ng Pasay. Tapos tatakbo ka, madaling umaksyon. Naku wag po kayong boboto dyan sa mga taong dati na pong mga nakapwesto na hindi naman po nakagawa ng mabuti. Ano po ang naging pwesto niyan dyan sa Pasay noong araw? Di ba tiga business permit yan? Lahat po ng kumuha ng business permit, magkano ang kasunduan bago i-release? Kaya isang kaibigan ko ang nabiktima ng tanggapan na yan. Kaya kami nagkagalit ng isang magaling na broadcaster at TV host na yan. Dahil dyan. At mas kinampihan niya yung mali kaysa doon sa tama. Biruin mo, kumpleto ako sa papeles, ang kakampihan mo, dahil yung kaibigan mo, mali. Dapat ituwid mo yung pagkakamali ng kaibigan mo. Dahil hawak ko ang dokumento na nagbayad yung kaibigan ko. Pagkatapos ipinagtatanggol mo dahil isa kang magaling na broadcaster, isa kang magaling na TV host at ginagalang ka. Dito sa programa ko hindi pwede yun. Mali ka kinakampihan mo yung mali. Walang resibo. Ako meron na magpapatunay na tinanggap ng tarantadong yan yung pera para ma-release. Ilang taon po nagdusa yung tao? May expire na naman, ayaw mo pa rin i-release. Pagkatapos kakampihan mo, kayong mga nakikinig, kayong mga nanonood sa programa ko, tama po ba ako o mali? Sino ngayon ang plastic? Sino ngayon ang tama? Meron pa pong dating konsyal ng Pasay. Tutumbukin po natin. Dating konsyal ng Pasay yan. Babae ito. Nang bago mag-umpisa po siya ng kanyang programa na ititindig pa lamang niya, yan nagsasabing plastic. Yung mga tumatakbo ngayon na mga party list, siya po yung tumulong para makatindig po siya sa kanyang programa nung pupugak-pugak ang kanyang suporta. Ano ngayon? Nung iniwan at hindi siya natulungan, nagalit siya. Anong sagot ng dating konsehal na babae? Wala kang utang na loob. Kung hindi sa akin, hindi ka magkakaroon ng programa. Diba? Kaya nakakalungkot isipin. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy ng galit, ng batikos dyan sa plastic na broadcaster at TV host, mag-commercial muna tayo. Wag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng
Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Macy's. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast is thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, America, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker. In short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Malilang rin ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM membership card almost instantly na may kasama kaagad sa special gifts. At ang bawat miyembro pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy Card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangan magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwede magamit, mag-click na, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone, habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa rin exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ng padala ng pera.
sa pinakamababang halaga sa kahit sinong may cellphone and be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At gusto po natin yung sinasabi po natin na yung tinatalakay po natin, ay lahat ay totoo, no? Sapagkat nung mga panahon na magkasama kami, yan po ang naging problema, At siguro dahil doon sa nababasa ko na sinasabi niyang doon sa Facebook, basahin po ninyo. Gusto niya huwag iboto yung plastic na party list. O kung ako naman, iboboto ko yun. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naman alam kung bakit sinasabi niya na wag iboto yun. Di ba? Baka mamaya may problema lang sila kaya sinasabi niya na wag iboto. Ang iboboto ko si Ejercito, yung kanyang pinupuri. Nako, hindi na. Ngayon pa na nakapunta ako ng Laguna ay tiningnan ko ang sitwasyon. At yung mga na-interview ko nga doon yung mga na-interview ko doon ng mga tao, makatao, totoong tao, pero yung mga sa programa niya na lagi niyang pinupuri at ipinakikilala sa taong bayan, yung pala'y nasa likod, yung nakakasulasok na amoy ng Laguna. Kaya kayo mga tiga Laguna, ito yung pwede po kayong tumawag sa aming mga hotline number 788-3607 o kaya 553-8656 o kaya sa akin cellphone number 0908-312-637 at saka doon sa aking TM 0906-112-7237. Yan po yung contact number po natin. Yung mga tiga Laguna, mag-text po kayo o kaya mag-email kayo sa Wow Aksyon Balita sa pangalan ko. Para tuloy-tuloy po natin. Wala po akong pakialam kay anong grupo ang nasa likod po niyan. Kung ano man ang grupo na pinakamalaki sinasabi ng mga nagre-reklamo dyan sa Laguna. Sabi ko nga kung yung nagsasabing plastic na yan ang tatamaan doon sa mga batikos ko, maglaban na lang kami sa eri. Kung gusto niya, tawagan niya ako. Tawagan niya ako ng personal.
Gusto niya, umupo siya rito. Magdebate po kami kung bakit ko tinatalakay yung lugar ng Laguna. Kung bakit sinasabi ko na noong manungkulan si Gobernador A.R. Ejercito, Laguna na po yan. Nandoon na po yung nakakasulasok na amoy na hindi po maalis-alis hanggang sa kasalukuyan. Mula noon hanggang ngayon. Kayong mga tiga Laguna, hinahamon ko po kayo. Pwede po kayo mag-share dito sa programa ko kung hindi totoo yung sinasabi ko. Na napakarami na po ang nagiging problema dyan. Mula nung sila ay manungkulan hanggang sa kasalukuyan. Hindi lamang po si dating Gobernador Ejercito Estrada ang binabatikos po natin at pinatatamaan natin, pati ang kanyang may bahay na Mayor Maita ay atin din pong ina-atensyon, pati si Gobernador Ramel Fernandez ng Laguna. Kaya ginigising ko po lahat ang mayor ng Laguna. Dito sa programa ko, gigisingin ko po kayo. Kung kayo'y natutulog, gigisingin ko po kayo. Kung kayo naman po ay nagbibingi-bingihan, bibingihin ko po kayo dito sa programa ko. Kung kayo naman po ay nagbubulag-bulagan, sana po matuluyan na po kayo na mabulag. Kaya kayong mga tiga Laguna, piliin nyo po yung dapat nyong iboto. Yung talagang makatao, hindi plastic. Talagang gagawa. At kapag nilapitan po ninyo, kahit ordinaryo kayong tao, ay pagbubuksan po kayo. Dapat ang mga opisina ngayon ng mga bagong manunungkulan dapat ay bukas para sa taong bayan. Bukas sa media. Walang itinatago. Sabi nga nung isang mga na-interview ko, wala naman po ako, sir, dapat katakutan Kaya wala po akong dapat na itago. Tama yun. Bukas mo pinto mo, papasukin mo yung gustong pumasok. Kahit kami mga reporter, gusto po namin bukas po ang pintuan ninyo. Gaya ni Colonel Ariel Andrade, bukas po ang pinto. Pag pumasok ka, kahit sino magreklamo. Kapag dito, dito sa programa ko, kahit kaibigan ko, kapag inireklamo at dito dumulog, ilalapit ko po sa kanya, at kapag hindi po niya na-aksyonan ang idudulog ko sa kanya, may problema. Bakit ayaw aksyonan? Kung gusto mo kasing makatulong sa kaibigan mo, dapat yung lalapit sa iyo na may problema para sa kanya, idulog mo doon sa kaibigan mo para matulungan mo. Para maituwid mo yung pagkakamali ng kanyang mga tauhan. Hindi lamang yung kanyang mga tauhan ang dapat mong ituwid, kung hindi pati siya. Di ba? Sabi ko nga kung anong gandang lalaki ni Ariel Andrade. Kayo na yung makapagsabi. Sa Baclaran, nakita nyo. Kaya ako pinupuri ang Baclaran. Luminis naman talaga Pero hindi ko pinupuri ang masamang gawain ng ibang kapulisan dyan sa Baclaran. Ang pinupuri ko dyan, kung sino ang nakapaglinis ng buong Baclaran. Siyempre, sino ba? Kayo po ang makakapagsabi. Kayong mga nagsisimba, kayong mga dumadaan, kayong mga residente ng tiga Parañaque, kayo pong mga nagtitinda ng mga tiga Parañaque, wala pong pakialam ang programang ito kung ano man ang kinokolekta ng mga yan sa inyo. Kasi nagbibigay kayo
kasalanan nyo po yan. Pagka nilapitan naman po ng mga reporter yan, tinanong, magkano ba kinukuha ng mga pulis dyan? Ay, sir, wala ho. O baka meron? Sir, wala ho. O, kahit sa Maynila, ganun din. Ha? Tanong mo doon sa mga kapulisan. Tanong mo doon sa mga residente ron. O, may video karera ba rito? Ay, sir, wala ho. May illegal looting dito. Sir, wala ho. Magaling ba ang commander nyo rito? Ay, sir, super. Oh, ganun agad. Kahit tanong mo sa barangay captain, super sir, ang bait niyan. O, inamalaman ko. Ang bait nga pala. Dahil wala siyang ginagawa doon sa kanyang mga nasasakupan na napakaraming mga illegal connection. Illegal gambling, video karera, illegal looting, sabong, snatching. O yan ba? Matatawag mong magaling ang commander? Kaibigan kita eh. O, di siyempre sasabihin mo roon sa kaibigan mo, halimbawa kaibigan kita, sir, lintik naman, dami namang problema rito sa iyo eh. Bakit? Eh, ang daming reklamo eh. Baka pwede mo naman aksyonan. O sige, aksyonan ko yan. Ano ba ang problema? O, talamak ang sugalan dito. Talamak ang video karera. Talamak ang drugs. Talamak ang nakawan. O, aba, ipag inaksyonan niya, kaibigan mo. Pero pagka hindi mo siya hindi umaksyon, doon sa sinasabi mo at aba, kaibigan mo ba siya? O hindi, kalabang ka pa rin niya. O dapat ganon. Dapat ganon yung broadcaster na to at TV host na nagsasabing plastic ang tatakbong party list. Pero pagka yung kanyang hawak ay kapuri-puri, wag na wag mo sasalingin ang daliri ng kanyang hinahawakan. Aba, maglalaban po kayo niyan. O, pero dahil sa susunod na Martes na natin talakayin. Ha? Wala na po tayong oras, ano? At siyempre maraming salamat po doon sa ating station manager, kay Ma'am Nicodemus, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat. At siyempre kay PO1, Alan Liberes, no? Liberes, no? Liberes ng Parañaque Traffic, no? Happy birthday, sir, ha? Sana ay maging mas lalo mong galingan ang pagtatrabaho mo dyan sa may Parañaque. Mabuhay ka, sir. At sa susunod na Martes at Miyerkules, makita-kita po tayo. Ang buong lalawigan ng Laguna ay halibasi po ng programa nito. Bye-bye! na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman.